ang ICC walang jurisdiction sa Pilipinas. Correct. Sinabi na yun. Mm. And pang-apat, dito tayo sa ating saligang batas. Mm. Ano ba nakalagay sa ating saligang batas ka, Eric? That a warrant of arrest can only be issued by incumbent member of the judiciary. Aha. So, incumbent member of the judiciary, meaning judiciary Ng Pilipinas. dito sa Pilipinas. Mm. So, binasa natin yung Rome Statute. Oh, yung nag-create ng ICC. Oh, yung Rome Statute, nakalagay doon ang ICC, the International Criminal Court. So, ano nakalagay doon? Nakalagay doon sa Rome Statute na for example, hulihin ka sa custodial state, kailangan i-avail mo lahat ng remedies Within the custodial state. within the custodial state bago ka i-deliver. So, ibig sabihin, kung ang ICC nakabase siya sa Europe, sa Netherlands, Oo. bago mo dalhin ang isang subject, like for that matter, si former President Rodrigo Duterte, kailangan i-exhaust ang kanya mga constitutionally guaranteed rights within the jurisdiction of the Philippines. So saan siya nahuli? Nahuli si former President Digong Duterte sa airport. Airport is under Pasay City. Yes. So dapat i-surrender mo na sa RTC ng Pasay, tapos doon i-avail lahat ng remedies kung legal ba ang paghuli o hindi ba legal. Yun ang dapat i-avail. Then of course, pwede pa mag-avail ng bail. Ganoon. So, and ang nangyari, kinuha, biglang pinadala. So, sinurrender natin ang ating sovereignty. At mukhang ang proseso, Attorney Mark, sabi mo nga kanina, it appears to be like isang pagdukot, no? Abduction. Abduction ang Ang nangyari. technical term, Attorney Mark, dito sa mga bansa na familiar sa ganitong operations ay rendition. Kung yung kinakabahan tayo dati kay Pastor Kibuloy Na magkakaroon ng rendition. na may rendition ang nangyari kay Digong Duterte. Yes. Nangyari yung rendition, unfortunately, ang rendition na nangyari kay Digong, kapwa Pilipino Ang ang gumawa. nag-surrender. Yon. Walang puti na pumunta sa Pilipinas para hulihin si Digong Duterte.